Mga requirements sa pagkuha ng ayuda sa DSWD pinalilimitahan na ng Senado at ano-ano mga ibabawas na requirements ng DSWD para mabilis ang pagkuha ng ayuda. Alam nyo ba na halos umaabot sa 1,000 ang haba ng pila sa DSWD at kung minsan ay aabutan ka pa ng cut-off at babalik ka pa ulit kinabukasan. Kaya napakaganda ng panukalang ito at konti na lang ang mga requirements. Ang epekto nito, mas mabilis ang proseso at di na kailangan magbilad sa araw ang ating mga lalo na yung mga seniors, ang mga nakapila, lalo na yung malalayo. So pinag-uusapan na sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang malawakang reforma sa pagdidistribute ng ayuda ng DSWD. Kabilang dito ang pagbawas sa mga dokumentong hinihingi at para mapabilis na rin ang ayuda at pagharang sa mga politiko sa proseso. Sa pagdinig ng komite, sinabi ni Chairperson Senador Erwin Tulfo na layo ng panukalang batas na gawing permanente ang AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation ng DSWD at sabay na pasimplihan ang paraan sa pagkuha ng ayuda. Sa ilalim ng panukala, dalawang pangunahing dokumento na lang ang kinakailangan. So take note ha, dalawa na lang ang kailangan. Valid ID at kamukha sa medical assistance. So ang kailangan lang ay hospital bill o medical record. Sa ngayon, para makahingi ng tulong sa DSWD, ang mga kailangan ay valid ID, Certificate of Indigency, Barangay Clearance, nire-require pa rin yan, Notarized Affidavit, Social Case Study, at Marriage Contract. Minsan hihingi din nila yan. So target ditong alisin ang mga requirements na yan at ma-maintain na lang ang basic na requirements. Ayon sa senador, ang kasalukuyang sistema ay hindi lamang mabagal, kundi nagiging daan din ito sa pamumulitika dahil napipilitan dumaan ang mga nangangailangan sa barangay para sa indigency certificate. Ang ibang mga dokumento ay madalas may pangalan at larawan ng mga lokal na opisyal, lalo na kung sa barangay level kukunin ang certificate. Kinumpirma naman ng DSWD na kapag naisa batas na ang panukala na ito, plano nitong iangat ang AIX bilang isang hiwalay na bureau upang mapabuti ang pamamahala, staffing at implementasyon ng programa sa buong bansa. Kasabay nito, hinihimok ni Tulfo ang Department of Interior and Local Government o DILG na pabilisin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran nagbabawal sa presensya ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda. Alinsunod dito sa 2026 General Appropriation Act.